ating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Na naman ang inyong DZR. Sa buong Pilipinas, alas 12:03. Sa mga balitang kailangan mong malaman. Unang-una sa mga balita. RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. RH Sa ulo ng ating mga balita, price control kinakailangan na upang maibsan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin ayon sa isang ekonomista. Pagtigil sa koleksyon ng SSS, GSIS, Pag-ibig, PhilHealth iminungkahi ng isang senador. Higit 1,200 pampasaherong bus binigyan ng special permit para sa Holy Week Exodus o inaasahang pagdagsa ng mga uuwing pasahero sa kani-kanilang probinsya. PPA nagpaalala sa mga pasahero sa mga bawal sa pantalan. Pilipinas at France lumagda sa status of visiting agreement. 3 minor de edad patay matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa bus sa Cadiz, Negros Occidental. Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong 28 sa buwan ng Marso 2026. Live mula sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila #1 AM station. Gayon din ho simulcast sa DZRH nationwide sa 18 relay stations ng DZRH. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Resho. At ito po si Yuel Reyes. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. Bago lamang ang detalye ng ating mga balita, alamin natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado mula kay Charmaine Varilla ng DOST Pag-asa. Magandang tanghali, Ms. Charmaine. Yes, magandang tanghali din po sa inyo maging sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Buong bansa ngayon ay makararanas ng epekto ng easterlies. Ibig sabihin po niyan, magandang panahon ang aasahan. Ngunit nandyan pa rin nga yung chance ng mga pulupulong mga pagulan, pagkilat at pagkulog sa hapon. Sa magiging kalagayan naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat. Ma'am Charmaine, isang tanong lang po. Anong ngayon medyo mainit na? Ano po yung lugar na inaasahang mataas yung heat index? Yes po, no. Ngayon po dito sa area ng Metro Manila, inaasahan natin na yung heat index po natin ay maaari pong umabot up to 37 degrees Celsius. Tapos inaasahan naman po natin na pinakamataas ngayon, umaabot ng 41 degrees Celsius sa may San Ildefonso, Bulacan. Umaabot din ng 40 degrees Celsius dito sa may Occidental Mindoro, 40 degrees Celsius din na asahan sa Iloilo, maging sa may Negros Occidental, at 40 degrees din po dito sa may bahagi ng Dipolog, Zamboanga del Norte. Alright, maraming salamat Ma'am Charmaine, magandang tanghali. Yes, magandang tanghali po. Charmaine Varilla ng DOST Pag-asa. Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. RH. Sa detalye ng ating mga balita, nararapat nang magpatupad ng price control ng gobyerno para maibsan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa.
Sa panayam sa Special on Saturday sa DZRH, sinabi ng ekonomista na si Emmanuel Leyco na makatutulong ang price control sa ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng krisis sa langis. Pero para kay Leyco, hindi ito mapatutupad ng pamahalaan hanggat hindi pa nagdedeklara ng National State of Emergency imbis na National Energy Emergency. Samantala, pinag-aaralan na ng mga senador ang pagpasa ng panukalang magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin o bawasan ang VAT sa mga produktong petrolyo. Sa pagdinig ng Protect Committee, binigyang diin ni Senator Bam Aquino ang kahalagahan ng nasabing hakbang para mabigyan ng agarang ginhawa ang mga Pilipinong apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng krisis sa Middle East. Hinimok din ng senador ang Department of Finance o DOF na tumulong sa pagkukwenta ng posibleng benepisyo sa mga consumer mula sa pagtanggal ng VAT sa krudo. Pagtitiyak nito, handa ang Senado na kumilos agad sa ganitong mga reforma kung irerekomenda ng mga economic manager. Samantala, marami pa rin ang makikinabang kapag tinanggal ang excise tax sa krudo. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ng ekonomista na si Emmanuel Leyco na hindi tamang isipin lamang o naiilan lamang ang makikinabang sa pagsuspinde ng buwis. Marami na sa transport sector ang umaaray pa rin sa taas presyo ng krudo na nakakaapekto din sa presyo ng pamasahe. Kaya kung matatanggal ang excise tax, mapapababa umano ang parehong presyo ng krudo at pasahe. Epektibo na ngayong araw ang 20 pesos na taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG ng Regasco. Sa isang panayam, inanunsyo ni Regasco President Arnel T. ang nasabing taas presyo na simulaan niya ng utay-utay na pagpapatupad ng taas presyo sa LPG hanggang maging 1,500 pesos ang kada 11 kilograms na tangke. Ayon kay T, dulot ang taas presyo ng shipping cost epekto ng limitadong pagdaan sa Strait of Hormuz dahil sa patuloy na sigalot sa Middle East. Samantala, 7 manufacturers ng iba't ibang commodities ang nakatakdang magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto simula Abril 1. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated President Stephen Cua, magpapatupad na ng price adjustment ang ilang manufacturers sa gitna ng sunod-sunod na mega oil price hike. Kabilang anya sa mga apektadong produkto ang bottled water, home care products, mga candy at noodles. Gayunpaman, tiniyak ni Cua na maliit na halaga lamang ang itataas ng presyo ng mga ito. Nilinaw naman ito na walang dapat ikabahala ang publiko dahil hindi naman saklaw ng price increase sa mga basic product gaya ng canned goods, gatas, kape at tinapay. Samantala, sumadsad pa sa pinakamahina sa kasaysayan ang palitan ng piso kontra dolyar nitong Biyernes. Sa ulat ng Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso sa 60 pesos and 55 centavos kada US dollar. Nahigitan nito ang dating historic record low na 60 pesos and 3 centavos noong Lunes, March 23. Iminungkahi naman ni Senadora Amy Marcos ang tigil-singil at loan moratorium sa Social Security System, Government Service Insurance System, Pag-ibig at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa gitna ng nararanasang krisis sa langis at deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Punto ng senadora, nagawa na ito noong panahon ng COVID-19 pandemic at sa mga nakaraang kalamidad, kaya't malaking tulong kung ipagpapaliban muna ang paniningil ng mga nabanggit na ahensya para maibsan ang bigat na dinaranas ng mga Pilipino. Mas mainam anya kung magbigay muna ang mga ahensya ng kahit isang buwang palugit o higit pa sa kanilang mga miyembro sa pagbabayad ng obligasyon at wag munang kaltasan ng sahod at ibigay ito ng buo para makaagapay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bukas naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na amyendahan ang oil deregulation law sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, wala silang isinasantabing mga suwestyon at ikunukonsidera nila ang lahat ng mga opsyon. Tugon ito ng Pangulo nang hingan ng reaksyon hinggil sa panukalang ibasura ang oil deregulation law at VAT sa imported na langis. Giit ni PBBM, ito'y mahabang usapin kaya mas sinututukan nila ang agarang tulong sa taong bayan.
Samantala, walang inaasang energy lockdown sa ngayon sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan sa gitna ng silangan. Ito ang tiniyak na Malacanang kasunod ng pagtanggi ng Iran na nakipagnegosasyon sila sa Estados Unidos para wakasan na ang giyera sa rehiyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagaman hindi nakikita ng pamahalaan na magkakaroon ng energy lockdown ay nagpapatuloy pa rin ang mga paghahanda para sa posibleng worst case scenarios oras na tumindi pa ang sigalot. Git ni Castro, nagsasani puwersa ang lahat ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan para tiyaking sapat at hindi maaantala ang supply ng petrolyo sa bansa. Una rito, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na may sapat na crude oil supply ang Pilipinas na kayang magtagal hanggang Hunyo at 30. Tiniyak naman ng pamahalaan ang sapat na supply ng diesel sa bansa matapos makumpirma ang mahigit 165 million liters na inangkat na langis. Ayon sa Department of Energy o DOE, umabot na sa 165,678,000 liters o katumbas ng higit 1 milyong bariles ng diesel ang na-order na. Una nang dumating noong March 26 ang unang shipment na may 22,578,000 liters ng diesel, habang ang natitirang kargamento ay inaasahang darating sa mga susunod na linggo ng Abril. Samantala, magpapatupad ng mas pinaikling operating hours ang ilang mall sa bansa. Ito'y bilang bahagi ng energy conservation measures ng mall operators sa harap ng nararanasang krisis sa langis bunsod ng gera sa Middle East. Sa abiso ng SM Supermalls, epektibo na simula Lunes, March 30 ang panibago nilang schedule na 11 a.m. hanggang 9 p.m. tuwing weekdays at 10 a.m. at hanggang 9 p.m. tuwing weekend mula sa dating 10 a.m. hanggang 10 p.m. Marami rin ho ang mall na nag-anunsyo gaya ng Robinsons Malls at Ayala Malls. Yan ho ay mas pinaaga o mas pinaikli. No? Dati, partner, ay 10 a.m. nagbubukas yung mga mall. Pero ngayon, ginawang 11 a.m. pero same pa rin yung closing hours. Napapansin kasi marami tayong mga kababayan ang parang nagpapalamig lang. Well, yan naman talaga ng mga mall, magpapalamig ka lang, pero lalo ngayon, dapat Oo. maging practical tayo, lalo ngayon, marami napakahirap ng panahon ngayon, partner Jackie, kaya kanya-kanyang diskarte talaga. At ayun nga lang, mas pinaikli yung mall hours, kaya yung sa ibang oras, magpaypay na lang muna. Tsaka makakapagtipid naman na sila dahil nga mas naman. Samantala, iminungkahi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapatupad ng carpooling at shuttle service scheme upang matulungan ang publiko sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, makatutulong ang carpooling upang mapagaan ang biyahe ng mga commuter, mabawasan ang konsumo ng fuel at maibsan ang trapiko sa Metro Manila. Nakipagkasundo na ang MMDA sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na bumuo ng guidelines para sa implementasyon ng programa, katuwang ang Department of Transportation, Land Transportation Office at Highway Patrol Group. Sa panukala, hihiling ang MMDA ng special permits upang payagang makapag-operate bilang shuttle service ang mga pribadong sasakyan kahit walang prangkisa basta't para lamang sa transportasyon ng mga empleyado at hindi pang negosyo. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Sa ating pagbabalik, magkano kaya ang itataas na naman ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo? Yung mga unang 3 araw ng trading, nakita natin na possible may rollback dahil sa medyo kumalma sa Iran. Pero nitong mga kahapon lang, nitong mga nakaraang araw, mas tumindi na naman yung pronouncement ng US President at ng merong isa nagsasalita sa Iran partner. Kaya ngayon, oil price hike na naman tayo. Pero sana, ang maging final na kalalabasan ay hindi double digit. Sana wag na. Wag na lang. Mas maganda yung wag na lang. Sana wag na lang. Yun na lang yung best.
Babalik pa ho tayo, oras natin. 17 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Reach sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kami mga social worker, hindi lang naman kami yung mga tagabigay ng ayuda or hindi lang kami tagabigay ng mga sardinas at bigas tuwing kalamidad. No, we're fighting for systemic change. Pero tingin niyo ba sa ganito kalaking work na ginagawa ninyo para sa ating lipunan, do you get enough credit for what you do? Actually, hindi. Maraming sasang-ayon sa akin na social workers. Kasi hindi naman talaga nabibigyan ng enough credits. Bago sila mabigyan ng tulong or bago sila ma-coordinate sa ibang tao, may social worker na tumatrabaho ng kaso nila. No, na hindi kami nakikita ng ibang tao. Kasi ang nakikita lang kung sino yung gumawa ng trabaho. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. RH
Ang oras natin, 22 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. tayo partner ay live na live, kaya nagta-time check tayo at tayo ngayon ay remote broadcast live mula ho dito sa ating broadcast studio sa Tagaytay City at syempre maraming salamat sa ating mga nag-setup dito, ano, si ating mga chief engineer, technician, Ang ating mga kuya. mga ating kuyang dito si Sir Arnold Arroyo at Sir Renny Abinales mula ho dito sa Tagaytay. At syempre kasama rin natin dito si Jeric Sasil na umaalalay sa ating newscast. At of course, dyan ho sa radio tech natin si Het Del Moro, nandun, ano? Kuya Het. At sa atin namang live streaming sa DZRH TV. Tayo ho ay live na nagbo-broadcast sa pamamagitan ho ng fiber satellite broadcast ho tayo ngayong tanghali ho ito. Kaya maraming salamat. Ingat-ingat sa lahat ho ng mga nagmamaneho ngayon sa kalsada, ano man na ho ang inyong pupuntahan, lalo at napakaluwag ng kalsada, partner, mas prone ngayon sa mga aksidente dahil malawak, di yung ibang mga Baka motorista, umarangkada. umarangkada, humarurot. Nako, delikado, wag ho ingat-ingat tayo sa ating mga biyahe. And of Safety course, first. magdala rin ng tubig dahil napakainit. Oo. Talaga magandang tanghali ngayon. At sumisikat talaga ang ating haring araw. Talagang mainit nga po at ingat-ingat po lahat sa lahat. Pero baka yung iba medyo hindi ganun ka nagmamadali, partner, pag nagmamaneho dahil nga mas mahal na ngayon ang krudo. Yung ilan Yun lang. kasi parang hindi ata nag-i-exceed ng 60 kilometer. Oo, talagang tsaka yung nakikita mo, 'di ba, merong sa sasakyan yung may 1, 2, 3, 4, 5. Hindi naaabot sa 3 hanggang 2 na lang. Kasi mas nakalimutan ko yung tawag doon, pero yun nga ho yun, ang paliwanag nila mas hindi nagko-consume ng gasolina. Kaya ayun, ingat-ingat ho, stay safe sa lahat ho ng mga nagbabiyahe ngayon. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Pangulong Bongbong Marcos pinamamadali kay Public Works Secretary Vince Dizon ang pagbubukas ng mga bypass road. Alamin natin ang detalye mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy G. Yuel, Jackie, pinaigting ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng mas maraming bypass road upang maibsan ang trapiko at mabawasan ng konsumo ng gasolina ng publiko sa gitna ng oil crisis. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, paulit-ulit na bilin ng Pangulo na pabilisin ang konstruksyon ng mga upang ganito mapakinabangan ng mga motorista at commuter. Sa pagbubukas ng Lipa Padre Garcia Bypass Road, sinabi ni Dizon na magsisilbi itong alternatibong ruta sa Manila-Batangas Road at Lipa Rosario Road upang mapaluwag ang daloy ng trapiko sa Lipa City. Dagdag pa ng kalihim, malaki ang may tulong ng mga bypass road sa pagpapabilis ng biyahe, pagbawas ng trapiko at pagtitipid sa gastos ng gasolina ng mga biyahero. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH29, Boy Gonzales. Samantala sa iba pang mga balita, posibleng makaranas ng bahagyang ginhawa ang mga motorista ngayong darating na Semana Santa dahil sa posibleng rollback sa presyo ng gasolina. Batay sa ulat, maaring bumaba ng piso hanggang 2 piso ang kada litro ng presyo ng gasolina matapos bumaba ang presyo nito sa Mean of Platts Singapore o MAPS na siyang batayan naman ng oil pricing sa bansa. Sa huling pricing ng MAPS, bumaba sa $4.88 per barrel ang halaga ng gasolina. Samantala magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng diesel na inaasahan sa 5 piso hanggang 8 piso kada litro o mas mababa sa unang pagtaya na 11 pesos na dagdag presyo sa kada litro. Patuloy namang binabantayan ng mga ahensya ang galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala,
nagbigay ng special permits ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mahigit 1,200 na mga bus para sa inaasahang dagsa ng biyahero ngayong Semana Santa. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza, umabot sa 1,297 na bus units sa buong bansa ang pinayagang bumiyahe upang matugunan ang pagdami ng pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya. Dagdag ni Mendoza, inaasahan din ang mas maraming commuter dahil sa mataas na presyo ng gasolina at diesel, kaya mas pinipili ng ilan ang pampublikong transportasyon. Mahigpit ding inatasan ang mga bus operator na tiyakan ang roadworthiness ng kani-kanilang mga sasakyan habang magsasagawa naman ng inspection ng LTFRB sa mga terminal at iba pang pampasaherong sasakyan. Makikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan at law enforcement upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero. Tiniyak ng LTFRB na patuloy nilang babantayan ang sitwasyon upang agad makapag-deploy ng karagdagang bus kung kinakailangan. Samantala, mas pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang seguridad at road safety sa buong bansa bilang paghahanda sa dagsa ng mga biyahero ngayong mahal na araw at summer vacation. Simula sa Abril 1, magpapakalat ang PNP Highway Patrol Group o HPG ng kanilang mga tauhan sa higit 100 strategic locations. Kabilang sa deployment ang 72 patrol teams at kabuang 714 na tauhan na aalalay sa mga motorista at magpapatupad ng batas trapiko sa mga pangunahing highway. Panawagan naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga driver at commuter manatiling alerto, sumunod sa batas trapiko at planuhin na maayos ang biyahe. Samantala, nabawasan ng 30% hanggang 50% ang biyahe ng mga bus patungong Baguio sa gitna ng krisis sa langis dulot ng sigalot sa Middle East. Ayon sa Baguio City Public Information Office, nagbago ang dalas na pag-alis ng mga bus sa terminal na kung dati ay tuwing 30 minutes hanggang 1 oras, tumatagal na ng 2 oras o higit pa ang pagitan ng bawat biyahe. Bukod sa mga pampublikong bus, kapansin-pansin din nila ang pagkonti ng mga sasakyang labas-masok sa lungsod sa mga nakalipas na araw. Pagtitiyak naman ng mga bus company, handa nilang ibalik sa normal ang schedule ng biyahe kung dadagsa ang mga turista ngayong bakasyon at nalalapit na Holy Week. Pinaalalahanan ng Philippine Ports Authority ang mga pasahero na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya ngayong Holy Week break. Ayon sa PPA, mahigpit na ipinatutupad ang mga panuntunan upang matiyak ang kaligtasan, kaayusan at kapakanan ng lahat. Kabilang sa mga bawal sa mga pantala ng anumang uri ng likido na madaling magliyab, nakalalasing na inumin at deadly weapons. Samantala, para naman sa mga fur parent o magdadala ng alagang hayop, kinakailangan magdala ng veterinary health certificate at valid shipping permit mula sa Bureau of Animal Industry. Sa mga, kasama ka dito partner, plantito at plantita, kailangan magdala ng clearance for domestic transport mula sa National Bureau of Plant Industry. Sa kabila ng mataas na pasahe, inaasahan ng PPA na tataas ang bilang ng mga pasahero sa iba't ibang pantalan simula ngayong weekend. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Oras. Ang ating pong oras, 31 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. This Saturday on Scene Zone. Rewind tayo sa pagkasama-sama ng ilang OPM acts sa Hatid Saya Concert ng Love Radio Manila.
parang mahiga. At from Thailand to Manila with love. Balikan ang ilang kaganapan sa first ever Manila fan meet ng Cow Jane Cow. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Hatawin na natin ang ating mga reports.
Higit 35,000 na pasahero na itala sa pantalan sa unang oras ng Oplan Biyaheng Ayos 2026. Detalye sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy. Sa ilalim ng Oplan na Biyaheng Ayos, Semana Santa 2026, umabot na sa 18,470 ang outbound passenger at 17,101 ang inbound passenger mula 12 midnight hanggang alas 6 sa umaga ngayong Marso 28, 2026. Batay sa paunang ulat na itala rin ang 3,579 na outbound rolling cargo sa 4,852 inbound rolling cargo habang umabot naman sa 156 ang mga ininspeksyong barko at 5 motor bangka sa loob na nabanggit na monitoring period. Ayon sa datos ng Philippine Coast Guard, Southern Tagalog ang nakapagtala ng pinakamataas na passenger volume na may 5,183 outbound at 5,344 na inbound passenger sa panahon ito. Patuloy ang monitoring ng PCG sa mga pagtalan upang matiyak ang ligtas at maayos na biyahe ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH29, Boy Gonzales. Samantala, dalawang magkalabang pamilya sa Mamasapano, Maguindanao del Sur, kapwa isinuko ang kanilang mga armas sa militar. Alamin natin ang detalye mula kay RH19, June Dimakutak. June. Go ahead, June. Sa formal na resettlement ang dalawang pamilyang may rido o magkalabang angkan sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Ito'y matapos sa voluntaryong isuko ang kanilang mga nakatagong armas pandigma. Sa impormasyon mula sa Mamasapano Information Office, 17 high-powered firearms ang kusang isinuko mula sa mga individual na may mga ridong kinasasangkutan sa bayan ng Mamasapano. Formal na pinusenta ni na Mamasapano Municipal Mayor Dato Ahmad Butcham Patuan Jr. kasama sina 34th IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Edgar Batinay at 38th IB Lieutenant Colonel Erwin Filongco. Ang mga surrendered firearms kay 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu. Nakiisa rin ang mga kinatawan mula sa MLGOO, barangay officials at Philippine National Police. Ayon kay Mayor Butcham Patuan, ang ganitong uri ng mga hakbang ay napakahalaga umano sa mas lalong pagpapatibay ng kapayapaan at kaunlaran sa bayan ng Mamasapano. Pinasasalamatan naman ni Brigadier General Catu ang Mamasapano LGU na naging daan upang makumbinsi ng mapayapa ang mga involved sa mga rido. Mas labis namang nasisiyahan at nagpapasalamat si 6ID and JTF Central Commander Major General Vladimir Cagara sa umiiral na pagkakaisa at lubos na pagtitiwala na mismong ang mga involved sa mga rido ang kusang nagsimula ng positibong hakbanging ito sa hangaring mawakasan ng mga hidwaan na nagdudulot sa pagkakaantala ng pag-implementa ng mga pangkaunlarang proyekto at programa sa bayan ng Mamasapano. Samantala, Yuel and Jackie, ilang minuto pa lang naramdaman dito ang magnitude 5.4 offshore earthquake, no? Na ang sentro ay sa karagatang bahagi ng Sarangani Island, Davao Occidental. Naitala ng PBOX 11:33 ngayong bago magtanghali. Naramdaman ang pagyanig ng mga instrumental intensities 3 Samlang, Cotabato, Maasim at Malungon, Sarangani. Intensity 2 naman sa Tupi, South Cotabato, habang intensity 1 sa Digo City, Davao del Sur, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Kiamba, Sarangani at Tibuli, South Cotabato. Expected ang mga aftershocks. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, June. Samantala, Cariton Festival, umarangkada sa Likab, Nueva Ecija ngayong araw. Detalye sa report ng RH25, Grace Sansano. Grace. Sa pagdiriwang ng ika-132 taong anibersaryo o pagkakatatag ng bayan ng Likab, ibinida itong ang pinagmamalaki nilang buro. Dito ay iniluto at ipinamalas ang kakaibang mga putahe mula sa buro. Ito yung fermented rice na pinagmamalaki sa bayan ng Likab. Ang bayan ng Likab ang isa sa tinatawag na catch basin dito sa Nueva Ecija. Kaya't mayaman sila sa mga inaaning mga agrikultura tulad ng palay at maging ang mga isda. Dito pinagsama ang ani ng palay, gayon din ang mayaman
na mga isda sa kanilang kailugan. Kaya ayon kay Mayor Willie Domingo, malaking tulong daw ito para sa pag-unlad ng kanilang bayan. Sa ngayon, ang Kariton Festival sa kanilang 132nd anniversary ay patuloy pa rin dinadagsan ng maraming mga kababayan, hindi lamang mula sa Nueva Ecija, dahil ipinapakita rito ang kultura ng mga taga-Likab. Ang mga lumahok sa 21 na mga barangay ay naging masaya at matagumpay na ipinamalas nila ang kakaibang galing sa paggugulayan at pagtatanim ng palay, gayon din ang pag-aalaga ng isda. Ngayon ay masaya ngayong inaalala ang kanilang kapistahan. Yan ang ating update. Ito, RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH25, Grace Sansano. Kita mo nga naman, partner, talagang nationwide broadcast tayo. Nagbo-broadcast tayo ng live dito sa Tagaytay City at yung ating mga reporter, meron tayong Metro Manila ngayon, meron din tayong from Mindanao, from Jundi Makutak, at meron din from Central Luzon. Kaya yan ho, at babalikan pa natin ang ilang pang mga reports ng ating hong provincial reporter sa iba't ibang panig ng bansa. Oras natin, 43 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kami mga social worker, hindi lang naman kami yung mga tagabigay ng ayuda or hindi lang kami tagabigay ng mga sardinas at bigas tuwing kalamidad. No, we're fighting for systemic change. Pero tingin niyo ba sa ganito kalaking work na ginagawa ninyo para sa ating lipunan, do you get enough credit for what you do? Actually, hindi. Maraming sasang-ayon sa akin na social workers. Kasi hindi naman talaga nabibigyan ng enough credits. Bago sila mabigyan ng tulong or bago sila ma-coordinate sa ibang tao, may social worker na tumatrabaho ng kaso nila. No, na hindi kami nakikita ng ibang tao. Kasi ang nakikita lang kung sino yung gumawa ng trabaho. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita.
Alas 12:47 ng tanghali. 3 menor de edad patay matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa isang bus sa Cadiz, Negros Occidental. Alamin natin ang report mula sa probinsya ni RH46 Rex Cantong. Rex. Dead on arrival sa Cadiz City District Hospital ang 3 mga minor de edad matapos bumangga sa paparating na Ceres bus liner ang kanilang motorsiklo sa Hacienda Ilinita National Highway, Barangay Burgos, lungsod ng Cadiz, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel John Jomel Pasquin, Hipper ng Cadiz City PNP, ang mga biktima kinilala na sina alias Role, 17, driver ng motorsiklo, habang ang mga backrider na sina Kim J, 17 at JR, 13 anyos, pawang mga residente ng Hacienda Oso ng nasabing barangay. Mula sa norte ang direksyon ng 3 mga biktima na at umubertek sa sinusundan na sasakyan, subalit nabangga ito sa paparating na Ceres bus liner na minamaniho ni Ramel Sapocado, residente ng Barangay General Lona, bayan ng lungsod ng Sagay, Negros Occidental. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng kapulisan sa lungsod ng Cadiz ang Ceres bus liner at ang driver nito, kasama na ang motorsiklo ng mga biktima. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rex Cantong. Samantala, 23 nagsara na fuel retail outlets sa Eastern Visayas. Iimbestigahan ng Department of Energy Visayas. Detalye sa report ng RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Iniimbestigahan na ng Department of Energy Visayas na iulat na pagsara ng ilang gasoline station sa Eastern Visayas. Ayon sa Department of Energy official, na iulat ang 23 mga fuel retail outlets sa Eastern Visayas ang pansamantalang nagsara bilang bahagi ng mas malawak na mga hakbang ng pamahalaan sa pagpatupad ng batas para mapigilan mga posibleng illegal na gawain at maasahan na sapat na supply ng gasoline station sa gitna ng pabagubagong presyo. Ito ay kaugnay sa mga naiulat na ipinasa ng PNP Eastern Visayas sa Department of Energy. Alamin nito ang mga kadahilanan ng gasoline station sa pansamantalang pagtigil ng operasyon. Ang mga ito ay sasailalim pa rin ng pag-imbestiga para malaman ang aktual na kadahilanan sa pansamantalang pagtigil ng operasyon. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, lalaki 3 beses nang naaresto dahil daw ho sa illegal na droga sa Orani, Bataan. Alamin natin ang detalye mula kay RH37, Danny Kumilang. Danny? Sa pangatlong pagkakataon, muling naaresto ang isang tulak ng droga na itinuturing na isang high-value individual na nasa kotito sa ikinasang drug bypass operation sa Roman Highway, Barangay Doña, Orani, Bataan, pasado alas 10 kagabi. Sa ulat ni Police Major Patrick Carlo Balcanao, ang suspect na naaresto na pinamunuan ng operasyon ni Police Lieutenant Ronnie Luna ay edad 44 anyos. Ang suspect na kilala sa alias OD na residente ng Dinalupian, Bataan. Nadakip ito matapos kumagat sa pain at benta ng droga ang isang nagpanggap na buyer sa halagang 1,000 piso. Nakumpiska sa kanya ang 54 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa kabuuan na 367,200 pesos. Cellphone na gamit sa transaksyon at bypass money na gamit sa operasyon at isang kotse na gamit sa pagde-deliver ng droga. Sinabi ng suspect sa DCRS News na ikatlong huli na niya umano ito sa kasong droga. Una ay sa bayan din ng Orani at pangalawa sa bayan naman ng Samal at ang pangatlo kagabi sa bayan uli ng Orani. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dadi ko bilang RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Danny. Samantala, daily trip ng mga modernized jeep sa Iloilo nabawasan dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Detalye sa report ni Jocelyn Makay ng Aksyon Radyo Iloilo. Jocelyn? Humihingi na ng paumanhin ang management ng Western Visayas Transport Cooperative sa riding public sa lungsod ng Iloilo dahil hindi na nito masustain ang pagbiyahe ng mga modernized jeep. Ayon kay WVTC General Manager Hali Alcarde, sa bawat araw na dagdag sa presyo ng petrolyo, nababawasan din ang daily trip ng kada unit. Kung magpapatuloy pa niya ang oil price hike, wala silang magawa kundi igarahe muna ang kanilang mga unit. Kahit na makatanggap sila ng 10,000 pesos na fuel subsidy mula sa gobyerno, sinabi ni Alcarde na kulang pa rin ito sa operasyon ng kooperatiba dahil kasya lang ito para sa 2 araw na biyahe. Nanindigan si Alcarde na lugi ang kanilang operasyon dahil tamang-tama lang anya sa pagpagas ang kanilang kita. Dagdag pa niya na maliban sa utang ng kooperatiba sa bangko dahil sa bayad sa mga unit, may mga empleyado rin sila na dapat sweldohan at mga gastusin rin sa kanilang operasyon. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn Make ng Aksyon Radyo Iloilo. Alas 12:53 lumagda ang Pilipinas at France sa isang Status of Visiting Forces Agreement o SOFVA sa sidelines ng nagpapatuloy na 2026 Paris Defense and Strategy Forum. Kasunod dito ng naging bilateral meeting ni Defense Secretary Gilbert Teodoro at French Minister of the Armed Forces Catherine Vautrin. Ito ang unang beses na lumagda ang Pilipinas sa SOFVA kasama ang isang European partner. Ang ZOFBA o ang kasunduan ang magsisilbing pangunahing dokumento para sa pagsasagawa ng defense cooperative activities ng Pilipinas at French Armed Forces sa teritoryo ng alinman sa dalawang bansa. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tuloy ang nakatakdang ASEAN Summit sa May 7 at 8. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, kinonsulta niya ang ibang miyembro ng ASEAN at pagkasunduan nilang ituloy ang pagpupulong. Gayunman, gagawin na lamang mas maikli ang summit na sisentro sa usapin ng supply at presyo ng produktong petrolyo at mga pagkain. Gayon din ang kapakanan ng mga migrant workers. Giit ni PBBM, mahalagang makapag-usap ang ASEAN leaders hinggil sa mga ginagawa nilang aksyon at kung paano magtutulungan sa harap ng mga problemang dulot ng krisis sa Middle East. Halos 350 Pilipinong naipit sa sigalot sa Middle East ang nakabalik sa Pilipinas kagabi. Bahagi pa rin ito na nagpapatuloy na repatriation program ng pamahalaan para sa mga Pinoy abroad na nasa gitnang silangan. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, lula ng ikalimang charter flight ang kabuang 349 na repatriates. Kabilang dito ang 222 OFWs at kanilang 78 dependents, pati na rin ang 49 na stranded na mga Pilipino. Samantala, suspendido ang mga flight ng Philippine Airlines patungong Riyadh hanggang March 31. Kabilang sa mga apektadong flight ang PR-654 at PR-655 dahil sa nagpapatuloy na gera sa Middle East. Ayon sa PAL, ang pansamantalang pagsuspende ng ilan sa kanilang mga biyahe pa Riyadh ang pinakamabisang aksyon sa ngayon, lalo't prioridad nila ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero at crew. Ang mga apektadong pasahero ay maaaring mag-avail ng free rebooking oras na pagpatuloy na ang mga biyahe, magpa-refund o di kaya'y ipa-convert ang kanilang ticket sa travel credits. Humingi ng paumanhin at pag-unawa si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga driver na hindi napasama sa listahan ng mga nakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Pag-aamin ng kalihim, ang pinakamalaking hamon nila sa pagsasagawa ng mga payout ay ang mga hindi kumpletong listahan na natanggap nila mula sa iba't ibang sources. Ayon kay Secretary Gatchalian,
kahit hindi sa kanila mismo nang galing ang mga listahan, ay nais pa rin niyang humingi ng paumanhin sa mga tsuper na bigong makatanggap ng cash assistance. Tiniyak naman ng DSWD na tututukan ng ahensya ang naturang issue para maiwasan na ang mga ganitong pangyayari. Pinag-aaralan naman ng ilang pribadong ospital ang pagpapatupad ng hindi bababa sa 5 o 5% dadagdag sa hospital fees sa harap ng nararanasang oil crisis. Ayon kay Jose Rene de Grano, presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines, ito ay para sa karagdagang gastusin sa krudo, mga gamot, medical supplies, transportation at utilities. Giit ni De Grano, hindi maaaring makapag-operate ang mga ospital nang walang naka-standby na generator sets. At bagaman mahal, may ilang ospital na rin anya ang gumamit na ng renewable energy para sa kanilang power supply. Umaasa naman si De Grano na hindi masyadong mabigat ang magiging dagdag singil sa mga private hospital, lalo't nakadepende naman ito sa kung gaano katagal nila kayang isustain ang kanilang kasalukuyang sitwasyon nang hindi nagtataas ng rate. Samantala sa ating balita sa ibayong dagat, hindi natatagal ng buwan kundi linggo na lamang ang bibilangin bago matapos ang giyera ng Amerika at Israel laban sa Iran. Yan naman ang naging pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio nitong Biyernes. Ayon sa kalihim, nakamit na nila ang kanilang objective ng mas maaga at hindi na rin kakailanganin ng ground assault. Gayunpaman, kinumpirma rin ni Rubio na nagpadala ng karagdagang ground troops ang Amerika sa Middle East region. Ito anya ay para lamang ma-maximize ni US President Donald Trump ang lahat ng posibleng aksyon sa pakikipaglaban sa Iran. Kaya lang, problema rito, yung pagpayag dun sa pagdaan sa Strait of Hormuz, hanggat nagiging limitado yung pagdaan ng mga oil vessel doon, tuloy-tuloy lang yung pagsipa ng presyo ng bilihin natin dito. Tayong lahat damay Kaya, Mang Donald, wag naman ganun. Manong Okay Donald, baka pwede namang kalma-kalma tayo ngayon. Bakasyon na. Sa mga balitang kailangan mong malaman, Joel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. Alas 12:59. Balikan natin ang ating headlines. Price control kakinakailangan na upang maibsan ang presyo ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin ayon sa isang ekonomista. Pagtigil sa koleksyon ng SSS, GSIS, Pag-ibig at PhilHealth iminungkahi ng isang senador. Higit 1,200 pampasaherong bus binigyan ng special permit para sa Holy Week Exodus. PPA nagpaalala sa mga pasahero sa mga bawal sa pantalan. Pilipinas at France lumagda sa status of visiting agreement. 3 minor de edad patay matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa bus sa Cadiz, Negros Occidental. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa RH Balita ngayong araw ng Sabado, March 28, 2026. Nag-aabiso lang ho tayo na sa susunod na Sabado ay wala ho muna tayong broadcast. Yan ay upang bigyan daan ang ating taunang Holy Week maintenance. Magsisimula ho yan ng hating gabi ng Huwebes Santo hanggang hating gabi ng Linggo ng Pagkabuhay. At mag-uumpisa ho muli tayo mag-broadcast ng alas 4 ng madaling araw ng Easter Sunday. Muli maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama sa pagiging posible ng ating broadcast mula ho rito sa Tagaytay City sa Cavite. Maraming salamat sa ating engineering tech team, Sir Arnold Arroyo, Sir Renny Abinales. Kasama rin natin dito si Jeric Sasil at syempre sa mga classmates natin from Bicol University, sina Joyce Batalier, Neresa Borabon at Rose Espenya. Muli, mula dito sa Tagaytay City, kami ang inyong mga nakasama. Ito po si Jackie Resho. At ito po si Joel Reyes. Susunod na ang programang Dear Ate Raquel. Oras natin. 1 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw
performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pickleball as a sport, it's really a social sport. Hindi ko na siya matanggal sa isip ko. Like yung sound of the ball hitting my paddle, yung enjoyment and satisfaction na nakuha ko na I can hit the ball pala kahit hindi naman ako athletic. Hindi lang yung you're out there to destroy the opponent. Parang ito, more on let's have fun, let's have a social gathering, let's have this community. So I'd like to encourage everyone to try pickleball. I know on social media marami nagsasabi, ano ba yung pickleball? Trend lang ba yan? I don't think it's a trend. I think it's here to stay. Hopefully, baka ikaw na yung next pro player. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. This Saturday on Scene Zone, rewind tayo sa pagkasama-sama ng ilang OPM acts sa Hatid Saya Concert ng Love Radio Manila. At from Thailand to Manila with love, balikan ang ilang kaganapan sa first ever Manila fan meet ng Cow Jane Cow. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, Master Manila Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo.
Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampag-aaral